Isang adventurer na manyakol ang isinilang sa mundo upang ipahanap sa kanya ang isang babae na may pangalang Hikari. Ito si Rance ang bida natin sa kwentong ito, isang adventurer na dating aktor sa anime na Konosuba. Isang araw ay binigyan siya ng isang quest na ipahanap sa kanya ang isang babae na nagngangalang Hikari Miblanc. Ayon kay Kalbo ay dinukot ang babae, kaya kinakailangan agad itong mahanap ni Rance sa madaling panahon lamang. Sa una ayaw nitong pumayag sapagkat hindi bagay sa kanya ang mga ganitong mission. Ngunit dahil sa magandang babae ito ay agad niya rin naman itong tinanggap. Agad na ipinatawag ni Rance ang kanyang tagasunod na nagngangalang Sally, upang magkasama nilang hanapin ito. Nagtungo ang dalawa sa isang malaking lungsod para sa impormasyon. Kinakailangang pumasok ni Sally sa paaralan kung saan nag-aaral dito noon ang babae na kanilang hinahanap. Ang paaralan ay binubuo ng mga babae kaya hindi siya maaring makapasok dito, kung kaya't napaghandaan na ni Rance ang gagawin. Sinabi ni Rance na pumasok ito sa paaralan bilang isang transfer student at mag-imbis itaga ito sa mga tao. Habang siya naman ay nagpasyang siyasatin ang buong lugar para sa karagdagang kaalamang impormasyon. Nakita niya ang isang magandang babae na namamahala sa lugar, ang kanyang pangalan ay Horikawa Nomi. Pagkatapos niya makita ang kakaibang sarap nito ay agad niya itong sinubukan na kunin, ngunit ang babae ay mas malakas pa kesa sa kanya kaya ang masamang balak nito ay hindi nagtagumpay. Tinanong ito ni Rance kung nakita na ba nito ang babae sa larawan, ngunit tugon ng babae na hindi niya ito nakita kaya wala siyang impormasyon na may ibigay sa kanya. Sunod nitong pinuntahan ay ang tindahan, ngunit bigla na lang niya itong sinubukan na kunin pero hindi na naman siya nagtagumpay. Ang lahat na kanyang napuntahan ay sinubukan niyang kunin ngunit lahat ng iyon ay bigo siyang makuha. Dismayado ngang umalis si Rance nang walang nakuhang impormasyon sa lungsod. Nakipagkita nga ito kay Sally, ngunit maging siya ay nabigong makakuha ng mga impormasyon sa mga nag-aaral doon. Bilang isang Proton Master, nagpa siya itong parusahan si Sally dahil hindi nito nagawa ang pinapagawa sa kanya. Ito ay mapanganib sapagkat maaring makita ng ibang tao ang gagawin nitong pagpasok sa loob ng kuweba. Nagalit si Rance sa mga sinabi nito kaya ginamit niya ang kanyang Excalibur upang tumahimik na ito. Siya ay talagang mahusay sa ganitong gawain upang maging maayos ang pagbibigay niya ng protina sa malawak na lupain ni Sally. Itinayo ni Rance ang watawat ng Pilipinas sa isang tabi ng mga halaman kung saan may mga taong dumadaan. Kinausap niya ang isang lalaki na may-ari ng bar at nagtanong tungkol sa kanyang hinahanap, ngunit maging ang anak pala nitong babae ay dinukot naman ng mga bandido. Ipinakita ng lalaki ang larawan ng kanyang anak at nakita ni Rance na pasado na ito sa kanyang standards, kaya pumayag siyang hanapin na rin ang anak nitong babae. Makikita naman natin si Sally na nangangalap ng kaalaman sa isang babae. Kinalaban ni Rance ang grupo ng mga bandido. Sabay-sabay sumugod ang mga ito kasama ang pritong manok, ngunit walang hirap silang tinalo ng ating bayani. Mabilis itong umalis at nagtungo sa isang bahay na mukhang pagmamay-ari ng mga bandido. Sa loob nito ay may gumagawa ng kasarapan, kaya pilit niya itong binubuksan baka wala nang matira sa kanya kapag hindi siya umabot. Naroon ang isang babae na second commander ng mga bandido na may hawak ng susi sa kwarto. Sinabi ni Rance na nais niyang pumasok sa silid, ngunit ito ay hindi maari dahil ang kanilang boss ay may dinukot na babae. Kaya bawal niya itong istorbohin sapagkat ang kanilang boss ay nasa gitna ngayon ng kaligayahan. Kung nais niyang pumasok ay kailangan niya muna itong kunin sa babae kung gusto talaga niya. Sinubukan itong agawin ni Rance ngunit ginamitan lang siya nito ng malaitachi na galawan, kaya nauntog ang kanyang ulo sa pader. Nakita niya ang mahiwagang alak na bitbit ng ating bida, kaya nais niya itong kunin sapagkat hindi ito nababagay kay Rance. Gayunpaman, mas pinili nitong inumin ang Excalibur ng ating bida, sapagkat ang babae palang ito ay dating tagalinis ng mga tubo. Pagkatapos noon ay binigay na ng babae sa kanya ang susi, kaya naman nagawa ng makapasok ni Rance sa loob at nakita ang boss na mukhang hindi pa natatapos sa kanyang ginagawa. Dito nga ay nagsimula na ang dalawa na ipakita ang kanilang mga husay, kung saan ang boss ay sinaniban ni Hisoka kaya nasugatan niya ang ating bida. Ginamit na nga dito ng ating bayani ang Rance Slash, kaya nagawa nitong masira ang depensa ng boss kaya nagawa niya itong matalo sa isang atake lang sa leeg, kaya agad na itong namatay. Nakita niya ang babae sa kama na naglalaro ng Bird Box Simulator habang nakabukas ang pintuan ng kalangitan. Si Rance ay lubos na magiging masamang bayani kung wala itong gagawin sa nakahain sa kanya na kanyang nakikita. Ang kanyang piitan ay hindi niya nakikita, kaya basta na lang niyang mararamdaman ang Excalibur ng ating bayani. Pagkatapos nito, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang bayani na nagligtas sa kanya sa mga bandido na kumuha sa kanya.
Laking tuwa ng lalaki kay Rance sapagkat naibalik niya ng ligtas ang kanyang anak, ngunit hindi nito alam ang ginawang pang-aararo ni Rance sa malawak niyang lupain. Sinabi sa kanya ng babae na kung maaari daw ay dumalaw ang ating bida sa kanya sa susunod kung may pagkakataon ito. Habang naglalakad nga itong si Rance ay hindi nakaligtas sa kanya ang amoy ng babae, na kanina pa sumusunod sa kanya. Kanya nga itong hinabol hanggang mapunta sila sa isang parke, ngunit ang babae palang ito ay isang asasin kaya kinakailangan niya maging maingat. Sinabi ng babae sa kanya na tigilan na ni Rance ang paghahanap kay Hikari, ngunit kahit mahilig sa babae si Rance ay hindi niya ito maaring pagbigyan sa kanyang gusto. Nagsimula ang dalawa na makipagtagisan ng galing sa bawat isa. Isang perpektong pag-atake ang gagawin ng babaeng ninja, ngunit naroon bigla si Sally upang tulungan ang kanyang master, kaya naman nagpasya na lamang ang babae na umatras muna sa pagkakataon na ito. Hindi naman natuwa si Rance sa pagdating ni Sally sa moment na iyon, sapagkat nang dahil sa kanya ay nakatakas ang babaeng ninja na may alam tungkol sa kanilang hinahanap. Ang pintuan ng palasyo ay tuluyan ng nagsara, kaya maari na lamang silang bumalik kinabukasan. Gayunpaman, namimiss naman ng babae ang ating bayani maging ang Excalibur nito na ipinatikim sa kanya ng bayani. Muli nga niyang pagbalik sa lungsod ay hinarang siya ng babaeng bantay, sapagkat wala itong permiso upang siya ay makapasok. Ayaw ng babaeng bantay na magkaroon ng gulo sa pagitan nilang dalawa, kung kaya't makakabuting umalis na lang si Rance at bumalik na lamang kapag nakakuha na ito. Sa paghahanap niya kay Sally, dumating ang isang babae at sinabing si Sally ay umalis sa paaralan at nagtungo ito mag-isa sa park. Dito nga ay makikita natin ang babae na nakikipaglaro sa aso. Ngunit natagpuan siya ni Rance habang nagagalit ito sa kanya. Dahil doon kinakailangan niya itong bigyan ng disiplina sa pamamagitan ng kanyang Excalibur, at kanya itong gagawin sa upuan na kanyang nakita. Kaya sinimulan na niyang gamitin ang kanyang mahiwagang kamay sa masikip na kanal ni Sally. Gamit ang iba niyang kakayanan, siniyasat niya ito ng maayos at pagkatapos kanya naman itong inayos sa pamamagitan ng kanyang Excalibur, at nagpatuloy nga ito ng ilang minuto. Pagkapos nga nito ay tuluyan nang nagkaroon ng permiso si Rance, upang muling makapasok sa kastilyo, kaya wala nang nagawa ang babaeng bantay kung hindi hayaan na lamang ito. Ipinakilala ni Rance ang kanyang sarili bilang isang manyakol na adventurer na gumagala sa mundo. Sa pagpasok niya sa loob ay kanyang nakita ang mga bayani na naglalaban, at kanyang napansin ang pangalan ng ninja na umatake sa kanya kagabi. Bumalik ito sa babae at kanya itong tinanong tungkol sa babae na kanyang hinahanap kung minsan na ba itong napunta sa lugar. Nais niyang sumali sa tournament, ngunit ang tanging paraan lang upang magkaroon ng tiket ay kailangan muna nitong harapin ang mga zombie na nasasakop ng Margarine Tower. Ang pangalan ng babaeng bantay ay Manado. Sa pagsapit ng gabi, magkasama nilang pinuntahan ang lugar ng mga zombie at sabay nga nila itong nilaban ang mga ito. Nakipagdeal ang ating bida kung saan sino ang may pinakamaraming zombie ang makakatalo, ay maaari nitong gawin ang kahit na ano ang nanaisin nila. Tinanong siya ni Manado kung ano naman nais nitong gawin kung si Rance ang mananalo, kaya alam na nating lahat kung ano ang gusto nitong mangyari pagkatapos. Isang zombie ang umatake kay Manado na muntikan niyang ikapahamak, buti na lamang at mabilis siyang napuntahan ni Rance para sa kaligtasan ng babae. Ang nanalo nga sa kanilang paligsahan ay si Rance, na lubos na kinamangha ni Manado nang samahan niya ito ng diskarte, na sinasabing napakaganda niyang babae para sa kanya. Dahil nga doon ay nagawang makapuntos ni Rance, kaya kanyang sinimulang silipin ang malinis na kanal ni Manado. Dahil nga doon ay masayang-masaya ang babae sapagkat hindi ito binaygo ng ating bida at sinabing maghihintay siya sa pagbabalik ni Rance. Kinabukasan sa gitna ng labanan, walang hirap niyang tinalo ang mga ito hanggang sa kanyang makakalaban ay ang Ninja Master. Tuwang-tuwa si Rance sapagkat kanyang ipapatikim ang kanyang Excalibur, ngunit ang dumating ay isang basura na lubos niyang kinadismaya. Ang Ninja Master na ito ay talagang napakaingay, kaya dahil doon ay agad na itong pinatahimik ni Rance sa isang atake lang, kaya agad na nakapasok si Rance sa second stage. Nilapitan siya ng isang magandang babae, kaya gumana na naman ang kakaibang kaisipan ni Rance tuwing nakakakita ito ng babae, tapos maganda pa. Sinasya ng babae sa palasyo ng maharlikang prinsesa, na kinatuwa naman ni Rance sapagkat minsan lang mangyari ang ganitong pagkakataon. Nagpakilala ang babae sa pangalang Maris, ang tagapagpaturo ng batang prinsesa. Ang dalawa ay masayang ipinakilala ang kanilang sarili sa bawat isa, at alam rin ng dalawang babae ang ginagawang paghahanap ni Rance sa Ninja Master, maging ang tungkol kay Hikari ay maging sila ay may nalalaman. Kapag nagawang patayin ni Rance ang mga multo ay sasabihin nila ang kanilang mga nalalaman,
at maaari din niyang gawin ang kahit na ano kasama si Marie. Basta may mga ganitong deal ay hindi pwedeng hindi tanggapin ni Rance, sapagkat ito talaga ang kanyang hilig kaya masaya niya itong tinanggap.